Sa isang tahimik at halos nalilimot ng baryo ng Jabong, kung saan ang mga puno ay matatayog at ang hangin ay may dalang lihim ng kalikasan, namumuhay si Mang Kanor, isang simpleng mangingisda na kilala sa kanyang sipag at katahimikan. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, siya ay naglalakad patungo sa ilog, bitbit ang kanyang lumang lambat at pag-asang may maiuuwi para sa kanyang hapunan. Ang ilog sa Jiabong ay hindi pangkaraniwan. May mga bulong-bulungan ang matatanda na ito raw ay pinamumugaran ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ngunit para kay Mang Kanor, ang ilog ay kabuhayan, hindi isang misteryo. Isang umaga, habang ang hamog ay hindi pa tuluyang naglalaho at ang liwanag ng araw ay marahang sumisilip sa pagitan ng mga dahon, may narinig si Mang Kanor. Isang tinig. Isang awit. Hindi ito tulad ng karaniwang kantang naririnig sa baryo. Ito ay malinaw, malambing, at tila may kapangyarihang tumagos sa kanyang puso. Napahinto siya sa kanyang paglalakad. Ang kanyang mga paa ay tila kusang gumalaw, sinusundan ang direksyon ng mahiwagang tinig. Habang papalapit siya sa pinagmumulan ng awit, napansin niyang ang paligid ay tila nagbago. Mas maliwanag ang kulay ng tubig, mas sariwa ang amoy ng hangin, at ang mga ibon ay tila tumigil sa pag-awit, parang nakikinig din. At doon, sa isang malaking batong bahagyang nakausli sa gitna ng ilog, nakita niya ang hindi niya inaasahan. Isang babae. Ang kanyang balat ay kumikislap sa sinag ng araw at ang kanyang mahabang buhok ay dumadaloy na parang tubig. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Mang Kanor ay ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Isang buntot na parang isda, kumikislap sa iba't ibang kulay ng asul at berde. Siya ay isang sirena. At siya ang kumakanta. Napahawak si Mang Kanor sa kanyang dibdib, tila hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ngunit sa halip na matakot, siya ay nabighani. Ang awit ng sirena ay tila may kakaibang kapangyarihan. Pinapakalma ang kanyang puso, pinapawi ang kanyang pagod, at nagbibigay ng kakaibang saya na matagal na niyang hindi naramdaman. Biglang tumigil ang awit. Unti-unting lumingon ang sirena sa direksyon ni Mang Kanor. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo. Hindi tumakbo si Mang Kanor. Hindi rin siya nagsalita. Ngunit ang sirena, na kalaunan ay makikilala niya bilang si Yasi, ay ngumiti. Isang ngiting may halong lungkot at hiwaga. Hindi ka natatakot? Tanong nito sa malambing na tinig. Napalunok si Mang Kanor bago sumagot. Hindi ko alam kung bakit. Bahagyang yumuko si Yasi, tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Iba ka, wika niya. Karaniwan, ang mga tao ay tumatakbo o sumisigaw. Siguro, tugon ni Mang Kanor, dahil hindi ka mukhang panganib. Natahimik si Yasi. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng maraming kwento, mga lihim na matagal nang ikinukubli ng ilog. Ang ilog na ito, sabi niya, ay hindi basta-basta. Marami nang dumaan dito at hindi lahat ay nakabalik. Bahagyang kinabahan si Mang Kanor, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, lalo siyang napalapit sa gilid ng tubig. Ano ka ba talaga? Tanong niya, bagaman malinaw na sa kanya ang sagot. Ako si Yasi, sagot ng sirena, tagabantay ng ilog na ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Mang Kanor ng kakaibang koneksyon. Hindi lamang sa isang nilalang, kundi sa mismong misteryo ng kalikasan. Ngunit hindi niya alam, ang pagkikitang iyon ang simula ng isang kwentong magbabago sa kanyang buhay. Isang kwentong puno ng pag-ibig, panganib, at mga lihim
na matagal nang nakabaon sa ilalim ng tubig ng Jabong. At habang ang araw ay tuluyang sumikat, ang unang kabanata ng kanilang tadhana ay tahimik na nagsimula. Hindi na nawala sa isip ni Mang Kanor ang nangyari noong umagang iyon. Habang siya ay naglalakad pa uwi, bitbit ang halos walang lamang lambat, ang kanyang isip ay nanatili sa ilog, sa awit, sa mga matang nagliliwanag, at sa misteryosong nilalang na nagngangalang Yasi. Pagdating sa kanyang munting kubo, hindi niya magawang magpahinga. Karaniwan, matapos ang pangingisda, siya'y agad na naghahanda ng kakainin at saka magpapahinga bago muling sumabak kinabukasan. Ngunit sa araw na iyon, tila may bumabagabag sa kanya. Sirena, bulong niya sa sarili. Totoo pala sila. Sa baryo ng Jabong, maraming alamat ang umiikot. Mga kwento ng aswang, diwata, at mga nilalang sa ilog. Ngunit para kay Mang Kanor, ang mga iyon ay katang-isip lamang ng matatanda. Hanggang sa makita niya si Yasi. Kinabukasan, mas maaga pa, sa dati siyang nagising. Hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pananabik. Tahimik niyang kinuha ang kanyang lambat at naglakad patungo sa ilog habang ang langit ay madilim pa at ang buwan ay bahagyang nakasilip. Pagdating niya sa pampang, tumigil siya. Tahimik ang paligid. Walang awit. Walang kakaibang liwanag. Tila isang ordinaryong ilog lamang muli ang kanyang kaharap. Bahagyang nadismaya si Mang Kanor, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, umupo siya sa isang bato at naghintay. Minamasdan niya ang mahinang agos ng tubig, umaasang muling maririnig ang tinig na bumihag sa kanyang puso. Lumipas ang ilang sandali, hanggang sa isang banayad na alon ang gumalaw sa gitna ng ilog. Unti-unting sumilip ang isang pamilyar na anyo mula sa tubig. Si Yasi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya kumakanta. Tahimik lamang siyang nakatingin kay Mang Kanor na para bang inaasahan na niya ang pagbabalik nito. Bumalik ka, sabi ni Yasi. Ang kanyang tinig ay may halong pagtataka at kasiyahan. Ngumiti si Mang Kanor ng bahagya. Hindi ako mapakali. Gusto kitang makita ulit. Bahagyang nag-iba ang ekspresyon ng sirena. Tila hindi sanay makarinig ng ganoong katapat na salita mula sa isang tao. Hindi ka dapat bumalik, sagot niya. Hindi ligtas para sa iyo ang lugar na ito. Bakit? Tanong ni Mang Kanor habang dahan-dahang lumalapit sa gilid ng tubig. Ikaw ba ang panganib? Umiling si Yasi. Hindi ako, ngunit ang ilog. May mga lihim ito na hindi dapat ginagalaw. Napakunot ang noo ni Mang Kanor. Anong ibig mong sabihin? Sandaling tumahimik si Yasi, tila nag-iisip kung dapat ba niyang ibahagi ang katotohanan. Ngunit sa huli, tila nanaig ang kanyang pagnanais na magsalita. May mga nilalang sa ilalim ng ilog na ito, wika niya. Mga nilalang na hindi tulad ko. Sila ay galit sa mga tao. At kapag nalaman nilang narito ka, hindi na niya tinapos ang kanyang sinasabi. Ngunit sapat na iyon para kay Mang Kanor. Sa halip na umatras, lalo siyang naintriga. Kung ganoon, bakit ka nandito? Tanong niya. Kung delikado pala, bakit ka nananatili? Napabuntong hininga si Yasi. Dahil ito ang aking tungkulin. Ako ang tagabantay. Ako ang nagsisiguro na ang galit ng ilog ay hindi lalabas sa mundo ng mga tao. Natahimik si Mang Kanor. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya na ang sirenang nasa harap niya ay hindi lamang isang mahiwagang nilalang, kundi isang tagapangalaga, isang nilalang na may responsibilidad. At ikaw, dagdag ni Yasi, ay isang panganib din.
Napangiti si Mang Kanor. Ako? Isang simpleng mangingisda? Oo, sagot niya. Dahil kapag masyado kang lumapit sa mundong ito, baka hindi ka na makabalik. Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Sa kabila ng babala, walang takot na naramdaman si Mang Kanor. Sa halip, mas lalo siyang nahulog sa misteryo ni Yasi. At kung ayoko nang bumalik? Tanong niya, halos pabulong. Nagulat si Yasi sa kanyang sinabi. Hindi siya agad nakasagot. Ang hangin ay bahagyang umihip at ang tubig ay muling kumilos. Sa sandaling iyon, may kakaibang tensyon na nabuo sa pagitan nila. Isang bagay na higit pa sa simpleng pagkikita. Isang simula ng mas malalim na ugnayan. Ngunit sa ilalim ng tahimik na ilog ng Jiabong, may mga matang nagmamasid. At ang kanilang presensya ay unti-unting nagigising. Lumalim ang katahimikan matapos ang pag-uusap ni Mang Kanor at Yasi. Ang hangin ay tila nagbago. Hindi na ito kasinggaan ng dati. May kakaibang bigat na bumalot sa paligid na para bang may nagmamasid sa kanila mula sa hindi nakikitang sulok ng ilog. Umalis ka muna, mariing sabi ni Yasi, biglang nag-iba ang kanyang tono. May nararamdaman ako. Napakunot ang noo ni Mang Kanor. Anong ibig mong sabihin? Hindi na sumagot si Yasi. Sa halip, mabilis siyang lumubog sa tubig na parang hinila ng isang di nakikitang puwersa. Naiwan si Mang Kanor sa pampang, litong-lito at may halong kaba. Hindi nagtagal, nagsimulang umalo ng tubig, hindi dahil sa hangin, kundi sa kung anong gumagalaw sa ilalim nito. Unti-unting umatras si Mang Kanor, ngunit hindi niya maiwasang manatili at magmasid. Ang malinaw na tubig ng ilog ay tila dumilim, at ang dating tahimik na agos ay naging magulo. Maya-maya, may sumulpot na anino. 1, 2, 3. Mga anyong hindi niya maipaliwanag, mahahaba, madudulas, at may mga matang kumikislap sa kailaliman. Biglang sumibol ang takot sa kanyang dibdib. Ano yon? Bulong niya, halos hindi marinig ang sariling tinig. Sa ilalim ng tubig, lumitaw si Yasi, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang paligid ay ang mga nilalang na kanyang binanggit, hindi kasing ganda, hindi kasing payapa. Ang kanilang anyo ay tila pinaghalong isda at halimaw, may matutulis na ngipin at mapupulang mata. Nakapaligid sila kay Yasi, at tila hindi sila masaya. Mula sa pampang, nakita ni Mang Kanor kung paanong itinaas ni Yasi ang kanyang kamay, na para bang pinipigilan ang mga ito. Umalis kayo, sigaw niya, kahit na ang kanyang tinig ay tila nilamon ng tubig. Ngunit ang mga nilalang ay hindi nakinig. Sa halip, mas lalo silang lumapit. Isang malakas na alon ang biglang umangat mula sa ilog, dahilan upang mapaatras si Mang Kanor. Nabasa ang kanyang mga paa, ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Yasi. Yasi! Sigaw niya. Sa sandaling iyon, napalingon ang sirena sa kanya. Ang kanyang mukha ay may halong takot at pag-aalala. Umalis ka na! Sigaw niya pabalik. Huwag kang babalik dito. Ngunit huli na ang lahat. Isang malaking anino ang mabilis na umakyat mula sa ilalim, mas malaki kaysa sa iba. Ang presensya nito ay tila nagpapadilim sa buong ilog. Mula sa kailaliman, unti-unting lumitaw ang ulo nito. May malalaking mata, makapal na balat, at bungangang puno ng matutulis na pangil. Ito ang pinuno. Tumigil ang lahat.
Pati ang agos ng tubig ay tila napako. Tumingin ang nilalang kay Yasi at pagkatapos ay kay Mang Kanor. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Lumabag ka, wika nito'y ang tinig ay malalim at nakakatindig balahibo. Dinala mo ang tao sa aming mundo. Napayuko si Yasi. Hindi ko sinasadya. Walang hindi sinasadya. Putol nito. Ang mga tao ay hindi dapat naririto. Napahigpit ang hawak ni Mang Kanor sa kanyang lambat. Kahit nanginginig, pinilit niyang magsalita. Huwag niyong saktan si Yasi, sigaw niya. Ako ang may kasalanan kung bakit ako nandito. Napatingin sa kanya ang nilalang. Saglit itong natahimik na para bang sinusuri ang kanyang lakas ng loob. Isang tao na handang magsalita sa harap namin, sabi nito, kakaiba. Unti-unti itong lumapit sa pampang. Napaatras si Mang Kanor, ngunit hindi siya tumakbo. Kung ganoon, dagdag ng nilalang, ipapakita namin sa iyo kung bakit hindi dapat nakikialam ang tao sa aming mundo. Biglang umangat ang tubig at bumalot sa mga paa ni Mang Kanor. Sinubukan niyang kumawala, ngunit tila may humihila sa kanya pababa. Kanor! Sigaw ni Yasi, desperado. Ngunit hindi niya ito maabot. Sa isang iglap, hinila si Mang Kanor ng ilog, pababa sa madilim na kailaliman. At habang siya'y lumulubog, ang huling bagay na kanyang nakita ay ang mukha ni Yasi, punong-puno ng takot at lungkot. Sa ilalim ng ilog ng Jabong, nagsimula ang isang pagsubok na maaaring hindi na niya malagpasan. Ang mundo ay biglang nagdilim habang si Mang Kanor ay tuluyang hinila pababa ng ilog. Ang malamig na tubig ay bumalot sa kanyang buong katawan at ang kanyang paghinga ay tila unti-unting nawawala. Pinilit niyang pumiglas, ngunit ang lakas na humihila sa kanya ay higit pa sa kanyang kakayahan. Sa kanyang isipan, naghalo ang takot at pagsisisi. Ngunit bago tuluyang maglaho ang kanyang ulirat, may kakaibang liwanag na lumitaw sa kailaliman. Isang bughaw na sinag. Unti-unting lumawak ang kanyang paningin at sa kanyang pagtataka, napansin niyang hindi na siya nahihirapang huminga. Ang tubig ay hindi na parang tubig. Para itong hangin. Dahan-dahang iminulat ni Mang Kanor ang kanyang mga mata. At ang kanyang nasilayan ay isang mundong hindi niya inakalang umiiral. Sa ilalim ng ilog ng Jabong ay may isang lungsod. Isang kaharian na kumikislap sa liwanag ng mga batong tila may sariling ningning. Ang mga halaman ay kakaiba. May mga dahon na parang salamin at mga bulaklak na kumikislap na parang bituin. Ang mga nilalang na kanina'y kinatatakutan niya ay ngayon ay nakikita niyang malayang lumalangoy, tila bahagi ng isang masalimuot na lipunan. Ngunit ang kagandahan ng lugar ay may kasamang panganib. Nararamdaman niyon ni Mang Kanor. Bigla siyang bumagsak sa isang matigas na sahig, isang uri ng batong makinis at malamig. Sa kanyang paligid ay ang mga nilalang na dati niyang nakita. Nakatingin sa kanya na parang siya ay isang kakaibang bagay. Tumayo ka, utos ng isang tinig. Pagtingala niya, nakita niya ang pinuno, ang malaking nilalang na may mapupulang mata. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito. Kalahating tao, kalahating isda, ngunit mas malaki at mas mabigat ang presensya. Dahan-dahang tumayo si Mang Kanor, bagaman nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nasaan ako? Tanong niya. Nasa puso ng aming kaharian, sagot ng pinuno. Ang lugar na hindi dapat naaabot ng mga tao. Bakit ninyo ako dinala rito? Muling tanong ni Mang Kanor. Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, umikot ito sa kanya. Tila sinusuri ang bawat galaw at hininga niya.
Dahil ikaw ay isang paglabag, wika nito. At ang bawat paglabag ay may kaparusahan. Napahigpit ang dibdib ni Mang Kanor. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang pamilyar na tinig ang sumingit. Tigilan mo siya! Napalingon si Mang Kanor. Si Yasi. Mabilis siyang lumangoy papalapit. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Hindi na siya ang mahinahong nilalang na kumakanta sa ibabaw ng ilog. Ngayon ay tila isa siyang mandirigmang handang ipaglaban ang tama. Hindi siya dapat parusahan, sabi niya. Ako ang may kasalanan. Napatingin ang pinuno kay Yasi at ang kanyang mga mata ay lalong nagdilim. Ikaw ang tagabantay, malamig nitong tugon. Ikaw ang may tungkuling panatilihin ang hangganan, ngunit ikaw rin ang unang lumabag. Natahimik si Yasi. Dahil sa iyong pagkakamali, dagdag ng pinuno, nabuksan mo ang pintuan sa pagitan ng aming mundo at ng kanila. Lumapit si Yasi kay Mang Kanor, tila handang harapin ang anumang kaparusahan. Kung may parusa, wika niya, ako ang tatanggap. Huwag ninyo siyang Parusa, wika niya, ako ang tatanggap. Huwag ninyo siyang idamay. Napatingin si Mang Kanor sa kanya, nagulat sa kanyang sakripisyo. Hindi, sabi niya, hindi kita hahayaan. Kung may kasalanan, pareho tayo. Nagkatitigan ang dalawa, isang tahimik na pag-amin ng koneksyong hindi pa nila lubos na nauunawaan. Ngunit ang sandaling iyon ay naputol nang biglang umalingaw-ngaw ang tinig ng pinuno. Sapat na. Unti-unting lumapit ang mga nilalang, pumapalibot kina Mang Kanor at Yasi. Ang tao, sabi ng pinuno, ay mananatili rito. Nanginig si Mang Kanor. At ikaw, Yasi, dagdag nito, ay aalisan ng iyong tungkulin. Nagulat ang sirena. Ano? Mula ngayon, malamig na pahayag ng pinuno, ikaw ay hindi na tagabantay. Ikaw ay isa ng bilanggo, katulad niya. Biglang nagbago ang hangin sa paligid. Ang mga ilaw ay tila humina. At ang kagandahan ng lungsod sa ilalim ng tubig ay unti-unting napalitan ng isang pakiramdam ng pagkakulong. Sa loob ng kahariang iyon, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang kapalaran. Isang yugto kung saan ang kalayaan ay tila napakalayo at ang bawat galaw ay binabantayan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag ang kanilang loob. Dahil alam nila ang kanilang kwento ay hindi pa nagtatapos. Sa loob ng malamlam na lungsod sa ilalim ng ilog, ang liwanag na dati nagbibigay buhay sa paligid ay tila naging mapanlinlang. Para kina Mang Kanor at Yasi, ang kagandahan ng lugar ay isa na lamang kulungan. Isang paalala ng kanilang pagkakamali at ng mabigat na kaparusahang ipinataw sa kanila. Ikinulong sila sa isang bahagi ng kaharian na napapalibutan ng matataas na haliging bato, na tila likas na nabuo ngunit hindi matitinag. May manipis na tabing ng liwanag na nagsisilbing hangganan, isang uri ng harang na hindi nila malagpasan. Tahimik ang paligid. Ngunit ang katahimikan ay hindi nakapapawi. Ito'y nakakabingi. Umupo si Mang Kanor sa malamig na sahig habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay. Hindi pa rin niya lubos maisip kung paanong siya, isang simpleng mangingisda, ay napadpad sa isang kahariang hindi niya alam na umiiral. Samantala, si Yasi ay nakatayo lamang, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may halong matinding pag-iisip. Kasalanan ko ito, mahina niyang sabi. Agad namang umiling si Mang Kanor. Hindi, ako ang bumalik, ako ang lumapit.
Pero ako ang nagbukas ng daan, sagot ni Yasi. Bilang tagabantay, dapat ay pinigilan kita. Sandaling natahimik si Mang Kanor. Kung pinigilan mo ako, sabi niya, hindi kita makikilala. Napatingin si Yasi sa kanya, bahagyang nagulat. Sa kabila ng lahat, dagdag ni Mang Kanor, hindi ko pinagsisisihan na nakita kita. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng kakaibang init sa malamig na paligid. Ngunit bago pa man sila makapagsalita muli, may aninong gumalaw sa labas ng kanilang kulungan. Isang nilalang ang unti-unting lumapit, hindi tulad ng iba. Ang kanyang anyo ay mas payapa at ang kanyang mga mata ay hindi naglalaman ng galit. Hindi kayo dapat magtagal dito, wika nito sa mababang tinig. Napatingin sina Mang Kanor at Yasi. Sino ka? Tanong ni Yasi, bahagyang nagbabantay. Ako si Lear, sagot nito. Isa sa mga nakatatanda sa kahariang ito. Lumapit siya sa harang at sa unang pagkakataon, tila humina ang liwanag sa pagitan nila. Hindi ako sumasang-ayon sa ginawa ng pinuno, dagdag niya, ngunit hindi ko rin siya kayang salungatin. Hindi pa. Kung ganoon, sabi ni Mang Kanor, bakit ka nandito? Tumingin si Lear sa paligid na para bang sinisigurong walang ibang nakakarinig. Dahil may dapat kayong malaman, mahina niyang sabi. Nagkatinginan sina Mang Kanor at Yasi. Ang ilog na ito, pagpapatuloy ni Lear, ay hindi basta tirahan lamang ng aming lahi. Ito ay isang selyo. Napakunot ang noo ni Mang Kanor. Selyo? Oo, sagot ni Lear. Matagal na panahon na ang nakalipas, may isang puwersang nagtangkang lumabas mula sa kailaliman, isang bagay na mas mapanganib kaysa sa amin. Naramdaman ni Yasi ang bigat ng kanyang mga salita. At ang tungkulin ng tagabantay, dagdag ni Lear habang nakatingin kay Yasi, ay hindi lamang panatilihin ang mga tao sa labas, kundi tiyakin na ang selyo ay hindi masisira. Nanlamig si Yasi. Kung ganoon, bulong niya, ang nangyari sa amin. Oo, putol ni Lear. Ang pagpasok ng isang tao sa kailaliman ay maaaring magpahina sa selyo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mang Kanor. At kung tuluyang masira iyon, tanong niya. Sandaling tumahimik si Lear bago sumagot. Lalabas ang isang nilalang na hindi ninyo kayang harapin. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Ngunit ngayon, ito'y mas mabigat. May paraan pa ba? Tanong ni Yasi, ang kanyang tinig ay may halong pag-asa. Tumingin si Lear sa kanya at sa unang pagkakataon, may bahagyang liwanag sa kanyang mga mata. Mayroon, sagot niya. Ngunit hindi ito madali. Lumapit siya sa harang at marahang inilapit ang kanyang kamay. May isang sinaunang daan sa ilalim ng kaharian. Isang lagusan na patungo sa puso ng selyo. Kung mararating ninyo yon, may pagkakataon kayong ayusin ang nangyari. Pero paano kami makakalabas dito? Tanong ni Mang Kanor. Bahagyang ngumiti si Lear. Iyon ang aking gagawin. Unti-unti niyang inangat ang kanyang kamay at ang harang ng liwanag ay nagsimulang kumislap. Ngunit tandaan ninyo, babala niya, kapag nagsimula na kayo, wala nang atrasan. Nagkatinginan sina Mang Kanor at Yasi. Sa kabila ng panganib, alam nilang wala na silang ibang pagpipilian. Handa kami, sabay nilang sinabi. At sa sandaling iyon, nagsimula ang pagguho ng harang. Isang mahinang bitak ang lumitaw. Isang bitak na maaaring magdala ng pag-asa
o ng tuluyang kapahamakan. Unti-unting naglaho ang harang ng liwanag na pumipigil kina Mang Kanor at Yasi. Sa bawat segundo, lumalawak ang bitak na ginawa ni Lear hanggang sa tuluyan itong bumigay. Isang malamlam na daan ang nabuksan sa kanilang harapan. Isang lagusan na tila hindi pa nararating ng sinuman sa mahabang panahon. Dito na nagsisimula ang tunay ninyong pagsubok, sabi ni Lear. Ang kanyang tinig ay mabigat, ngunit may halong pag-asa. Maging maingat kayo. Ang lagusang ito ay hindi lamang pisikal, sinusubok din nito ang inyong loob. Tumango si Yasi habang si Mang Kanor ay huminga ng malalim. Kahit hindi niya lubos na uunawaan ng lahat, handa siyang sumugal para kay Yasi at para sa katotohanang natuklasan niya. Salamat, sabi ni Mang Kanor kay Lear. Hindi na sumagot ang nilalang. Sa halip, umatras ito at tuluyang naglaho sa dilim ng kaharian na para bang hindi ito dapat makita. Naiwan sina Mang Kanor at Yasi sa bungad ng lagusan. Tahimik, madilim, at puno ng hindi tiyak na panganib. Handa ka na? Tanong ni Yasi. Hindi, sagot ni Mang Kanor. Pero lalakad pa rin ako. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Yasi. Sapat na yon. Sabay silang pumasok sa lagusan. Sa unang hakbang pa lamang, agad nilang naramdaman ang pagbabago. Ang tubig ay naging mas malamig, mas mabigat. Ang liwanag mula sa kaharian ay tuluyang nawala at ang tanging gabay nila ay ang mahinang ningning na nagmumula sa mga pader ng lagusan. Habang sila'y lumalalim, nagsimulang marinig ni Mang Kanor ang mga bulong. Mahihinang tinig, mga salitang hindi niya maunawaan. Yasi, naririnig mo ba iyon? Tanong niya. Tumango ang sirena, ang kanyang mukha ay seryoso. Oo, ang lagusan ay buhay. Pinapakita nito ang mga takot at alaala ng mga dumadaan. Biglang nagbago ang paligid. Sa isang iglap, ang madilim na lagusan ay napalitan ng isang pamilyar na tanawin. Ang baryo ng Giabong. Napahinto si Mang Kanor. Nasa baryo tayo? Tanong niya, litong-lito. Ngunit agad niyang napansin, may kakaiba. Ang mga tao ay hindi gumagalaw. Ang hangin ay hindi umiihip. At ang lahat ay tila isang ala-ala lamang. Mula sa isang kubo, lumabas ang isang batang lalaki. Payat, marungis, at tila gutom. Nakilala ni Mang Kanor ang bata. Sarili niya. Ito, ang nakaraan ko, bulong niya. Nakita niya kung paanong ang batang siya ay naglalakad mag-isa, walang kasama, walang pamilya. Isang buhay na puno ng hirap at kakulangan. Napayo ko si Mang Kanor. Hindi ko na kailangang balikan ito, sabi niya, pilit pinipigil ang emosyon. Ngunit ang lagusan ay hindi pa tapos. Biglang nagbago muli ang paligid. Ngayon, si Yasi naman ang napahinto. Sa kanyang harapan ay ang isang bahagi ng ilog, ngunit mas maliwanag, mas payapa. May isa pang sirena. Mas matanda. Mas marangal. Ang aking ina, bulong ni Yasi. Lumapit ang imahe ng kanyang ina na tila nakatingin sa kanya. Yasi, wika nito, bagaman hindi gumagalaw ang mga labi. Ang tungkulin ay hindi dapat inuuna kaysa sa puso. Nangilid ang luha sa mga mata ni Yasi. Ngunit pinili ko ang puso ko. Sagot niya, kahit alam niyang ito'y alaala lamang. Unti-unting naglaho ang imahe.
at bumalik ang dilim ng lagusan. Parehong napahinga ng malalim sina Mang Kanor at Yasi. "Sinusubok tayo," sabi ni Mang Kanor. "Oo," tugon ni Yasi. "At hindi pa ito ang huli." Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ngunit habang sila'y papalalim, ang mga bulong ay lalong lumalakas. At sa dulo ng lagusan, may isang aninong naghihintay. Isang presensyang hindi nila maipaliwanag. "May nararamdaman ako," sabi ni Yasi, ang kanyang tinig ay may halong kaba. Mas malakas kaysa sa mga nakita natin kanina. Huminto si Mang Kanor. "Kung iyon ang selyo," sabi niya, "handa ka ba?" Tumingin si Yasi sa kanya. "At ikaw?" tanong niya. Sandaling natahimik si Mang Kanor bago siya tumango. "Hanggat magkasama tayo." Sa malalim na bahagi ng lagusan, unti-unting gumalaw ang anino. At sa bawat hakbang nila papalapit, ang katotohanan ay lalong nagiging malinaw. Na ang susunod nilang haharapin ay hindi lamang isang pagsubok, kundi isang puwersang matagal nang naghihintay na makalaya. Habang papalapit sina Mang Kanor at Yasi sa dulo ng lagusan, ang malamlam na liwanag ay unti-unting nagiging mas malinaw, ngunit kasabay nito, lalong bumibigat ang pakiramdam ng paligid. Ang tubig ay tila humihigpit at ang bawat galaw ay nangangailangan ng higit na lakas. Ang mga bulong na kanina'y mahihinang alingaw-ngaw ay ngayon ay malinaw na. Mga tinig na puno ng galit. Mga salitang puno ng pangako ng pagkawasak. Huli na, paulit-ulit na bulong ng isang malalim na tinig. Napahinto si Yasi. "Iyon na yon," sabi niya, halos pabulong. "Ang nasa likod ng selyo." Huminga ng malalim si Mang Kanor. "Kung ganoon, hindi na tayo pwedeng umatras." Paglampas nila sa huling bahagi ng lagusan, bumungad sa kanila ang isang malawak na espasyo. Isang kuweba na puno ng umiikot na liwanag at anino. Sa gitna nito ay isang malaking simbolo na kumikislap, tila binubuo ng sinaunang enerhiya. Ito ang selyo. Ngunit hindi na ito buo. May mga bitak na naglalabas ng maitim na usok na parang may pilit na kumakawala mula sa loob. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tinig. Sa wakas, may dumating din. Mula sa gitna ng selyo, unti-unting nabuo ang isang anyo. Isang nilalang na hindi ganap na nakikita, ngunit ramdam ang presensya. Ang kanyang hugis ay pabago-bago, tila binubuo ng usok at anino, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding galit. "Ang tagabantay at ang tao," sabi nito. "Kay sarap ng pagkakataon." Napaatras si Yasi, ngunit hindi siya tumalikod. "Hindi ka lalaya," mariin niyang sabi. Natawa ang nilalang. Isang tunog na tila yayanig sa buong kuweba. "Ayaw ko na ng kalayaan," sagot nito. "Gusto ko ng paghihiganti." Unti-unting lumawak ang mga bitak sa selyo. Sa loob ng mahabang panahon, dagdag nito, ako ay ikinulong, pinatahimik, kinalimutan. Napahigpit ang kamao ni Mang Kanor. "Ano ka ba?" sigaw niya mo. Saglit na tumahimik ang nilalang bago sumagot. "Ako ang unang tinaboy ng inyong mundo," wika nito. "Ang unang nilalang na tinawag ninyong halimaw." Sa isang iglap, sumabog ang enerhiya mula sa selyo. Napaatras sina Mang Kanor at Yasi. "Ngunit ngayon, patuloy nito, ang inyong pagkakamali ang magpapalaya sa akin." Napatingin si Yasi sa selyo. "Hindi pa ito tuluyang sira," sabi niya. "May pagkakataon pa tayong ayusin ito."
Paano? Tanong ni Mang Kanor. Ang selyo ay hindi lamang lakas, paliwanag ni Yasi. Ito ay binuo ng balanse, ng tiwala sa pagitan ng dalawang mundo. Napatingin si Mang Kanor sa kanya. At ngayon, dagdag ni Yasi, ang balanse ay nasira dahil sa atin. Sandaling natahimik si Mang Kanor bago siya nagsalita. Kung ganoon, sabi niya, kailangan nating ibalik ang balanse. Napatingin sa kanya si Yasi. Handa ka bang isakripisyo ang lahat? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Mang Kanor. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang sagot. Oo. Biglang lumakas ang presensya ng nilalang. Walang makakapigil sa akin, sigaw nito. Sa sandaling iyon, nagningning ang selyo. Ngayon na, sigaw ni Yasi. Sabay nilang inilapit ang kanilang mga kamay sa gitna ng simbolo. Agad silang tinamaan ng isang matinding enerhiya. Ang kanilang mga alaala, emosyon at pagkatao ay tila hinihigop ng selyo. Sumigaw si Mang Kanor sa sakit, ngunit hindi siya bumitaw. Kanor! Sigaw ni Yasi. Hindi ako bibitaw, sagot niya. Unti-unting nagsimulang magsara ang mga bitak. Ngunit kasabay nito, lalong lumalakas ang sigaw ng nilalang. Hindi! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong kuweba. At sa gitna ng liwanag at dilim, ang kapalaran ni Mang Kanor at Yasi ay muling isinulat. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Dahil kahit nagsisimula ng magsara ang selyo, ang anino ng nilalang ay hindi pa tuluyang nawawala. At sa kanyang huling sigaw, may iniwang babala. Babalik ako. Matapos ang malakas na pagsabog ng enerhiya, ang buong kuweba ay nabalot ng nakakasilaw na liwanag. Unti-unting humina ang panginginig ng paligid at ang galit na tinig ng nilalang ay tila nilamon ng muling pagsasara ng selyo. Nang maglaho ang liwanag, bumagsak si Mang Kanor sa malamig na sahig ng kuweba. Kanor! Sigaw ni Yasi, agad siyang lumapit. Hinawakan niya ang balikat ng lalaki, ngunit napansin niyang mahina na ang paghinga nito. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit. Anong nangyari sa akin? Mahina nitong bulong. Napatingin si Yasi sa selyo. Ito ay buo na muli. Ngunit ang liwanag nito ay hindi na kasing lakas ng dati. May kapalit, bulong niya sa sarili. Palaging may kapalit. Yasi. Muli siyang tinawag ni Mang Kanor. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay nito. Narito ako, sagot niya. Natapos na ba? Tanong ni Mang Kanor, pilit na binubuksan ang kanyang mga mata. Oo, sagot ni Yasi, kahit may bahid ng lungkot ang kanyang tinig. Naitama natin ang selyo. Ngumiti si Mang Kanor, kahit bahagya lamang. Mabuti naman. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, biglang kumislap ang selyo. Isang manipis na sinag ng liwanag ang lumabas mula rito at dahan-dahang lumapit kay Mang Kanor. Nagulat si Yasi. Huwag, bulong niya. Ngunit huli na. Ang liwanag ay pumasok sa katawan ni Mang Kanor. Bigla siyang napahigpit sa sakit. Kanor! Sigaw ni Yasi. Hawak-hawak ang kanyang kamay. Masakit. Daing nito. Unti-unting nagbago ang kanyang katawan. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng kakaibang kislap. Ang kanyang paghinga ay lalong bumagal. At ang kanyang mga mata, unti-unting nagliwanag. Napaatras si Yasi, nanginginig.
Hindi ito ang inaasahan ko. Biglang tumigil ang lahat. Naging tahimik ang kuweba. At si Mang Kanor ay hindi na gumalaw. Kanor? Mahina niyang tawag. Walang sagot. Dahan-dahan siyang lumapit muli at hinawakan ang mukha nito. Mang Kanor. Isang patak ng luha ang kumawala mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling iyon, biglang kumilos ang kamay ni Mang Kanor. Napasinghap si Yasi. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Ngunit ang mga ito ay hindi na tulad ng dati. May liwanag na sa loob nito. Isang liwanag na kahawig ng selyo. Ano ang nangyari sa akin? Tanong niya, tila naguguluhan. Napaatras si Yasi, ngunit hindi sa takot, kundi sa hindi niya maipaliwanag na damdamin. Ikaw, sabi niya nanginginig ang tinig, ikaw ang naging bahagi ng selyo. Napakunot ang noo ni Mang Kanor. Hindi ko maintindihan. Upang maisara ang selyo, paliwanag ni Yasi, kailangan ng isang buhay, isang puwersang magsisilbing kapalit. Nanlamig si Mang Kanor. Ibig mong sabihin? Oo, sagot ni Yasi. Ikaw na ngayon ang nagbabantay sa selyo. Natahimik ang lalaki. Unti-unti niyang inunawa ang ibig sabihin ng kanyang narinig. Kung ganoon, sabi niya, hindi na ako makakabalik. Hindi agad nakasagot si Yasi. Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Napapikit si Mang Kanor. Ngunit sa halip na magalit o matakot, dahan-dahan siyang ngumiti. Kung iyon ang kapalit, sabi niya, tatanggapin ko. Napatingin si Yasi sa kanya. Puno ng sakit ang kanyang mga mata. Hindi mo dapat tanggapin ng ganito kadali, sabi niya. Tapos na rin naman ako sa mundo sa ibabaw, sagot ni Mang Kanor. Wala akong iniwan. May iniwan ka, mahina niyang sabi. Napatingin si Mang Kanor sa kanya. May iniwan ka sa akin. Sandaling natahimik ang dalawa. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng kuweba, ang kanilang mga puso ay nagsalita ng higit pa sa anumang salita. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi maaaring magtagal. Dahil unti-unti nagsimulang magbago ang paligid, ang kuweba ay muling bumabalik sa katahimikan. At ang tungkulin ni Mang Kanor ay nagsisimula na. Yasi, sabi niya, kailangan mong bumalik. Hindi, agad niyang sagot. Hindi kita iiwan. Hindi ito ang para sa iyo, mariin niyang sabi. Ikaw ang tagapag-ugnay ng dalawang mundo. Wala na akong tungkulin, sagot ni Yasi. Tinanggal na iyon sa akin. Kung ganoon, sabi ni Mang Kanor, gumawa ka ng panibago. Napaluha si Yasi. At sa unang pagkakataon, niyakap niya si Mang Kanor. Mahigpit. Parang ayaw na niyang bitawan. Ngunit alam nilang pareho na ang bawat yakap ay may katapusan. At sa katahimikan ng kuweba, ang kapalaran ay unti-unting humihiwalay sa kanilang dalawa. Sa loob ng kuweba, kung saan nananatiling tahimik ang selyo, ang liwanag na nagmumula kay Mang Kanor ay patuloy na umiindak, tila isang paalala ng kanyang bagong tungkulin. Ang dating simpleng mangingisda ay hindi na lamang tao. Siya na ngayon ang buhay na bantay ng isang puwersang hindi dapat makawala. Si Yasi ay nananatiling nakayakap sa kanya, ayaw pang bumitaw, tila umaasang may paraan pang mabago ang kapalaran. Kung may ibang paraan, bulong niya puno ng pagsusumamo. Marahang inilayo ni Mang Kanor ang kanyang sarili at hinawakan ng kanyang mga balikat. Yasi, sabi niya,
banayad ngunit matatag. Kung pipiliin nating labanan ito, masisira ang selyo. At kapag nangyari iyon, mas maraming buhay ang mawawala. Napayuko si Yasi. Alam niyang tama siya. Ngunit ang pagtanggap ay hindi ganoon kadali. Hindi ko kayang iwan ka rito, sabi niya, nanginginig ang tinig. Ngumiti si Mang Kanor kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi mo ako iniiwan, sagot niya. Ginagawa mo lang ang dapat gawin. Sandaling natahimik ang dalawa. Ang katahimikan ay puno ng damdamin, mga salitang hindi na kailangang sabihin. Maya-maya, nagsimulang magbago ang paligid. Ang selyo ay unti-unting naglalabas ng mas malinaw na liwanag at ang tubig sa kuweba ay tila kumikilos na parang hinihikayat si Yasi na umalis. Panahon na, sabi ni Mang Kanor. Umiling si Yasi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Kung aalis ako, sabi niya, babalik pa ba ako? Hindi agad sumagot si Mang Kanor. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Yasi. Hindi ko alam, sagot niya. Ngunit alam ko na hindi matatapos ang kwento natin dito. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Yasi kahit may kasamang luha. Maghihintay ako, sabi niya. At ako, tugon ni Mang Kanor, ay mananatili. Unti-unting lumakas ang agos ng tubig. Isang puwersa ang nagsimulang humila kay Yasi paitaas, pabalik sa mundo sa ibabaw. Kanor! Sigaw niya, pilit kumakapit sa kanyang kamay. Ngunit kahit gaano niya ito higpitan, ang puwersa ng selyo ay mas malakas. Yasi! Sigaw din ni Mang Kanor. Ngunit hindi siya makagalaw. Tila nakatali sa kanyang bagong tungkulin. Dahan-dahang naghiwalay ang kanilang mga kamay, hanggang sa tuluyan na siyang matangay ng agos. Ang huling nakita ni Yasi ay ang mukha ni Mang Kanor, nakangiti kahit may lungkot sa kanyang mga mata. At ang huling narinig niya ay ang kanyang tinig. Maging matatag ka. Sa isang iglap, bumalik si Yasi sa ibabaw ng ilog. Napasinghap siya ng hangin, tila unang beses niyang muling huminga. Ang ilog ng Jabong ay tila bumalik sa dating anyo, tahimik, payapa, at walang bakas ng anumang kakaiba. Ngunit sa puso ni Yasi, alam niyang hindi na ito katulad ng dati. Dahan-dahan siyang umakyat sa isang batong malapit sa pampang. Doon siya naupo. Tahimik. Nag-iisa. Ang hangin ay muling umihip at ang mga ibon ay nagsimulang umawit, parang walang nangyari. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng bigat. Kanor, bulong niya. Sa ilalim ng tubig, sa kailaliman ng ilog, si Mang Kanor ay nananatiling nakatayo sa harap ng selyo. Mag-isa, ngunit matatag. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag at ang kanyang presensya ay naging bahagi ng mismong balanse ng mundo. Ang dalawang mundong minsang nagtagpo ay muling naghiwalay. Ngunit ang kanilang koneksyon ay hindi kailanman naputol. Sa katahimikan ng ilog, may isang pangakong naiwan. Isang pangakong balang araw, sa tamang panahon, ang kanilang mga landas ay muling magtatagpo. Lumipas ang mga araw sa baryo ng Jabong na tila walang nagbago. Ang ilog ay nanatiling tahimik, ang mga puno ay patuloy na sumasayaw sa hangin, at ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit para kay Yasi, bawat araw ay may bigat. Tuwing umaga, siya ay bumabalik sa batong iyon, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Doon siya nauupo,
nakatanaw sa malinaw na tubig, umaasang maririnig muli ang tinig ni Mang Kanor o mararamdaman man lang ang kanyang presensya. Ngunit ang ilog ay nananatiling tahimik. Isang linggo ang lumipas. Pagkatapos ay isang buwan. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ginagawa. Isang umaga, habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa kalangitan, ipinikit ni Yasi ang kanyang mga mata. At siya ay kumanta. Isang awit na puno ng lungkot at pag-asa. Isang awit na para lamang sa isang tao. Ang hangin ay tila tumigil upang makinig. Ang tubig ay bahagyang kumilos. At sa kailaliman ng ilog, may isang liwanag na kumislap. Sa ilalim ng selyo, si Mang Kanor ay nananatiling nakatayo. Hindi siya natutulog. Hindi siya napapagod. Ngunit hindi rin siya ganap na nag-iisa. Sa bawat pag-awit ni Yasi, may naririnig siya. Mahina, ngunit malinaw. Isang tinig na bumabalot sa kanyang katauhan, nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang puso. Yasi, bulong niya bagaman walang makakarinig. Sa sandaling iyon, ang liwanag sa kanyang mga mata ay bahagyang lumakas. Sa ibabaw ng ilog, napadilat si Yasi. May naramdaman siya. Isang presensya. Isang koneksyon. Kanor, bulong niya, habang ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-asa. Hindi man sila nagkikita, nararamdaman nila ang isa't isa. At sapat na iyon upang magpatuloy. Lumipas pa ang panahon. Ang baryo ng Jabong ay unti-unting nagbago. May mga bagong mukha, bagong kwento, at bagong alaala. Ngunit ang ilog ay nanatiling tagapagdala ng mga lihim ng nakaraan. At si Yasi ay nanatiling tagabantay kahit wala na siyang titulo. Pinili niyang manatili, hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa pangako. Isang gabi, habang ang buwan ay maliwanag at ang ilog ay kumikislap sa pilak na liwanag, muling kumanta si Yasi. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang nangyari. Ang tubig ay bahagyang nagliwanag, at mula sa kailaliman may isang anyong unti-unting nabuo. Isang figura, hindi malinaw, ngunit pamilyar. Napahawak si Yasi sa kanyang dibdib. Kanor, mahina niyang tawag. Sa ilalim ng tubig, ang liwanag ng selyo ay kumilos. At si Mang Kanor, sa unang pagkakataon mula nang siya'y maging bantay, ay bahagyang nakagalaw. Hindi pa siya malaya. Ngunit hindi na rin siya ganap na nakakulong. Ang selyo ay matatag. Ang nilalang ay muling nakatali. Ngunit ang koneksyon ng dalawang puso ay mas malakas kaysa sa anumang puwersa. Sa ibabaw ng ilog, dahan-dahang ngumiti si Yasi kahit may luha sa kanyang mga mata. Dahil alam niya na kahit gaano kalayo, kahit gaano kahirap, ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiwalay. Sa halip, ito ay naging isang alamat, isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pag-asa. Isang awit na patuloy na inaawit ng ilog ng Jiabong. Isang awit na hindi kailanman magwawakas. Wakas.